Ang chapter 412 mga idol ay nagpatuloy kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Sinabi ni Kurapika na hindi kwalipikado si Wobble sa succession contest dahil wala itong tsansang mabuhay sa kompetisyon kahit magtago pa sila. Maaaring ang ibig sabihin nito ay hindi kwalipikado si Wobble sa succession contest dahil ano nga naman ang laban ng isang musmos na bata kontra sa kanyang mga matatandang kapatid. Pagkatapos ng revelasyon, tinanong ni Kurapika mga tagapagsilbi na nasa silid kung dapat na ba silang mag-umpisa. Nagalit ang ibang gwardya sa sinabi ni Kurapika. Tinawag nilang kasinungalingan ang hindi pagiging kwalipikado ni Wobble at hindi daw sila madadaan ng hunter sa mga impormasyon ukol sa Nen. Pero nanindigan si Kurapika na hindi siya nagsisinungaling at inutusan niya ang mga tagapagsilbi ng mga prinsipeng pag-isipan ang kanyang mga nilahad. Pagkatapos ay bumalik na lamang sila ng alas 10 kung gusto pa nilang dumalo sa training. Bumalik ang kabanata 2 araw bago ang araw kung kailan nangyayari ang kasalukuyang chapter. Pinag-uusapan nila Kurapika, Bill at Reyna Owito ang mga nilahad sa kanila ni Longhee. Tungkol ito sa mga anak ni Beyond na nagdadala ng sumpang pwedeng kumitil kay Wobble. Pinangako ni Reyna Owito na wala siyang kahit na anong koneksyon o relasyon kay Beyond at inutusan si Kurapika na gamitin ang kanyang kadena sa kanya upang makasigurado. Tumanggi ang hunter dahil daw pakiramdam niya ay hindi na kailangang gawin ito. Pagkatapos ay inutusan ni Kurapika sa Shimano na maghanda na ng pagkain. Gagawin na sana ito ng tagapagsilbi pero humingi ito ng pasensya kay Kurapika at sinabing mali ang pagkakabigkas ng hunter sa kanyang pangalan. Dahil daw sa accent ni Kurapika, parang panglalaking pakinggan ng Shimano imbis na pangbabaeng pangalan. Humingi ng pasensya si Kurapika pero dahil napag-usapan nila ang tungkol sa pagiging lalaki at pagiging babae, naalala ni Kurapika ang impormasyon na gusto niyang kumpirmahin. Kaya sinabi niya na para magkaroon sila ng sapat na pamantayan ukol sa mga impormasyong nalaman nila tungkol kay Beyond, tatanungin niya ang Reyna ng ilang impormasyon habang ginagamit niya ang kanyang dowsing chain. Wala daw kahulugan ng iba niyang mga katanungan pero dapat ay sumagot si Reyna Owito ng oo at hindi. Pumayag dito ang Reyna. Nagtanong si Kurapika ng mga kung ano-ano at nagbato ng mga tanong na obvious ang sagot. Pumasa lahat si Owito sa mga katanungan. Hindi ito nagsisinungaling sabi ng kadena. Hanggang sa tinanong ni Kurapika kung ang bata bang kasama nila ngayon ay ang Wobble na kinarga ni Kurapika 2 buwan na ang nakakalipas. Natulala si Owito. Sinabi niya lamang na anak niya si Wobble pero di ito pinalagpas ni Kurapika at inulit ang pakiusap na tanging oo at hindi lamang ang isasagot ng Reyna. Hindi sumagot ang Reyna pero inamin niya na ang kanyang pagkasinungaling sa pagkasabi na tingin niya ay nahalata ni Kurapika ang lahat dahil sa paraan ng kanyang pagbigkas sa pangalan ni Wobble. Kinumpirma ito ni Kurapika at sinabing dahil din dito nahalata niya na hindi babae ang batang kasama nila kundi isang lalaki. Kaya tinanong ng hunter ang Reyna kung nasaan ang tunay na Wobble at sino ang sanggol na kasama nila sa ngayon. Pinagtapat ni Reyna Owito na anak ito ng kanyang kapatid na babae at hindi niya alam kung nasaan ito ngayon kasama si Wobble. Ayon sa Reyna, ang kanyang anak ang nagsagawa ng seed urn ceremony pero ang batang lumahok sa mga seremonya ay ang batang daladala nila ngayon. Habang sinasabi ito, nasa silid din si Sakata at ang sundalo ng unang prinsipe na si Bobby Mayna. Pinagpatuloy ni Owito ang kanyang paliwanag sa paglalahad na dahil pinagpalit niya ang kanyang anak at ang kanyang pamangkin, hindi sila kwalipikado pareho sa succession contest. Sinabi niya na kung mahuhuli man ang kaharian ng kanyang kasinungalingan, hihingi na lamang siya ng kapatawaran dahil yun lamang ang pag-asa para makaligtas si Wobble. Kinumpirma ni Kurapika na walang kahit na anong kasinungalingan sa mga nilahad ni Reyna Owito. Nagpatuloy ang kabanata sa oras at araw kung kailan sinabi ni Kurapika ang revelasyon sa kanyang mga kapwa tagapagsilbi. Alas 10 na at bumalik na ang kanyang mga estudyante. Ang tanging nawala lamang ay ang ilan sa mga tagapagsilbi ng ikalawang Reyna. Pero halos hindi nabawasan ng mga nasa Nen training. Ibig sabihin, hindi epektibo ang kanyang planong alisin si Wobble sa target na mga ito. Umasa si Kurapika na aalis na ang mga sundalo ni Benjamin na ang siguradong pakay lamang talaga ay ang kamatayan ni Wobble. Pero mali siya. Nasa silid pa din ang mga ito. Ganun pa man, nakakasigurado siya na hindi mo natatargetin ng unang prinsipe si Wobble dahil sa revelasyong kanyang sinabi. Inisip din ni Kurapika ang mga anak ni Beyond na may bitbit ng sumpang pwedeng kumitil kay Wobble anumang oras. Hindi nila alam ang eksaktong kondisyong meron ng abilidad at lalong hindi nila alam kung sino-sino ang mga taong may bitbit nito. Ang tanging paraan lamang upang malaman ito
ay kung manggagaling ito mismo kay Beyond Netero. Lumipat ang eksena sa kulungan ni Beyond at dumating na ang taong gusto niyang makausap. Ito si Cleopatro, ang Supreme Magistrate ng Supreme Court. Ibinalita nito kay Beyond at sa harapan ng mga miyembro ng 12 Zodiacs na lahat daw ng kasong isinampan laban kay Beyond ay ibinasura na ng korte. Kung ano ang magiging problema ng balitang ito para sa mga hunters at para sa ating mga bida, ay ipapaliwanag ko sa inyo sa aking full chapter review ng chapter 412.